Amen. So sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome po sa gawain natin. Salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay ng gawain natin. Amen. So ngayon is November, ay tatalakayin po natin ngayon our best offering to the Lord. Okay? So ano ba yung best offering natin sa ating God? Okay? So maraming pili muna tayong pag-usapan tungkol dito. So, kailangan muna natin malaman ano ba yung talagang dapat. Ano yung acceptable, pleasing to Him, yung ating offering para sa ating Panginoon. Okay? So, today, yung ating itong month is our best offering to God. And then, pag-usapan natin ngayon yung tinatawag na nasaan na? Okay? Offer yourself to God. Ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Okay? So, for me, dito mismo sa ating pag-aralan, ang pinamagandang siguro handog para sa Diyos, walang iba kundi yung ating sarili. Okay? So, bago na yung ibang mga bagay, talaga ay yung sarili natin, kung paano natin ito i-present sa Panginoon. Okay? Na, of course, alam natin kung ano yung gusto ng Panginoon, na kailangan niya na makita yung sarili natin na maayos as a Christians, as a believers. Kinakailangan pinapakita natin yung nararapat para sa Kanya. Tama po? Okay, so dito sa aklat na ating babasahin, ang lahat ay ating pong inaanyayahan na tumayo at buksan po ninyo ang inyong Biblia sa aklat ng Romans chapter 12 verse 1. Okay? So again, yung ating pag-usapan is offer yourself to God. Ihandog or ialay ninyo ay inyong sarili sa Panginoon. So bakit natin ito tatalakayin? Ito yung ating act of worship. To worship Him. Okay? So binabagay ko dito sa inyo that simple meant is to worship God or to glorify our God. Amen? Okay po? So lahat ay ating pong inaanyayahan na tumayo at ako the book of Romans chapter 12 verse 1. Okay? Kung mayroon pong Biblia, ay pwede pong basahin and i-share niyo po sa inyong katabi. Of course, so mga walang Biblia, kung mayroon po tayo sa ating screen, only one verse yung ating babasahin. Okay? Sabi po tayo, therefore brothers, by the mercies of God, I urge you to present your bodies as a sacrifice, holy and pleasing to God. This is your worship. Okay? Tayo ay manalangin. Heavenly Father, Lord Jesus, we offer our life to you, holy and pleasing, O Lord. Narito kami, Panginoon God, na samahan niyo kami. Tulungan niyo kami willing to sacrifice ourselves. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng bagay. Panginoon, alam namin na kami, Diyos, ay may kakulangan. We're not perfect, Lord. But your God, you're the King of Kings and the Lord of Lords. Ay your perfect God. Kaya naririto kami, Panginoon, dahil hindi kami perfecto, gusto namin na lumapit sa inyo upang kayo, Diyos, ay maging maayos, ganap yung aming pamumuhay. Lord God, and we will obey your will, O Lord. Kaya naririto kami, O Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon God, dito sa aming pag-aaralan ngayon, na aming ihalay yung aming buhay para sa inyo. Ito yung best offering na aming nakikita. Ito yung best offering. Ito yung napakahalaga na dapat ibigay namin yung aming mga sarili. Lord, salamat, Panginoon, at patuloy ka namin tinataas sa umaga ito sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Okay? Tayo lahat ay magkakapunan. So, lahat ng simbahan ngayon, ang iba ay mayroong nasa probinsya. Okay? May na mga nasa probinsya, hindi pa po nakarating sa kanilang mga resident church. So, hindi sila nakapunta sapagkat ang iba ay may mahalagang bagay na pinupuntahan. But sa ngayon, ang ating layunin ngayon kung bakit lahat tayo
siguro 30 o to 40 minutes lang yung ating pag-aaralan po. Okay? So, once again, ay basahin ko po muli. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, iaalay ninyo ang inyong sarili bilang nandun na buhay. Banal at kalulugod sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tama po? So, sabi natin sa ating pag-aralan, ihandog ang iyong sarili sa Diyos. Tama po? So, si Paul ay sa kanyang panawagan sa Kristiyano ay kinakailangan o lahat ang sumusunod sa Panginoon ang nagsasabing Diyos natin si Jesucristo, ang kanyang panawagan is sabi, I urge you brothers and sisters in view of God's mercy. Sa habang ng ating Panginoon, kung bakit natin nakilala ang Panginoon, nandahil sa kanyang habang. Okay? And then, yung definition ni Paul is to God is living, sacrifice, holy, pleasing, and perfect will. This is your spiritual act of worship. Tama po? Ito yung pinakamagandang pag-worship sa Panginoon. Kaldudugot, karapat-dapat, banal sa Panginoon. Tama po? So yun dapat yung binibigay natin. Kailangan tingnan muna natin yung ating sarili. Hindi piling palamuti. Tama po ba? Hindi po natin madadala ang Diyos sa mga palamuting bagay. Kung yung tao ay kaya po natin gawan ng mga bagay na ngayon, gawin yung mga bagay na tulad niyan, sa Panginoon ay hindi. Okay? Madaling pag tayo nagbibigay ng mga gifts, di ba? Gifts offering, minsan sa ating mga nanay, sa ating mga tatay. Pero yung bis talaga na dapat na binibigay natin sa Diyos ay walang iba kundi yung ating mga sarili. Tama po? Okay. Kasi yung mga bagay na yan ay isang pwede natin masabi yung iba ay palamuti o hindi naman totoo yung kanilang pagbibigay. Sometimes, our motives. Bakit ka nagbibigay ng gano'n? Di ba? Minsan tinitingnan tayo ng Panginoon hindi lang sa binibigay natin ba yung puso natin kung ano ba yung motibo na ginagawa ko yan sa Kanya. Okay? So, the best offering para sa Panginoon, kinakailangan yung sarili natin. Di ba? So, dapat makita mo na sa atin yung kaayusan. Hindi maganda na wala tayong kaayusan sa Panginoon. Dapat may kaayusan yung pamumuhay natin. This is not hindi lang ito doon sa mga doctrine, but even our character. Okay? The whole chapter, from verse 1 to 21, ang kanyang tinutukoy dito is about character. Okay? Not only the doctrine. Okay? Hindi lang sa doctrine tumatala is Paul, but even in our character. Our attitude ay gusto talagang ayusin po. Si Paul marami po siyang pinagdaanan. Hindi naman siya magsasalita ng ganito kung hindi niya ito naranasan. Tama po? Minsan magagaling lang tayo mga doctrine, but sometimes yung ating pagmamahal sa ating sarili din natin magawa. Okay? So, inuuna natin mga alam natin, pero yung sarili natin natin kaya ayusin. So, ito yung point ni Paul sa chapter 12 na ito is to offer your life to the Lord. Diba? Iaalay natin yung buhay natin. This is our best offering. Best offering, holy. Dapat tayo ay matuwid. Dapat tayo ay banal. Dapat tayo ay karapat-dapat. Pag sinabi karapat-dapat, hindi ka umaayon sa ginagawa ng sanlibutan. Hindi yung ikaw ay magiging karapat-dapat sa Diyos. Pleasing para sa Panginoon. For my mga kapatid, pag ano po yung ginagawa natin, yun yung pinakamagandang pagsamba sa Panginoon. Diba? This is your spiritual act of worship. Hindi maganda, nalalapit ka sa Diyos, ang dami mong dugis. Diba? Nilinis ka ng
old, 4 years old, 5 years, 6 years old, umalis na malinis, may pulpo lahat ay maganda, pati damit maganda. Hindi pagbalik niya, ang dami niyang luis. Ano ang pakiramdam ng isang magulang? Anong pakiramdam po natin? Ito naman, anak ko, kung wala ka ng duwis-duwis mo na naman. Di ba ang reaksyon natin, nagagalit tayo, naiinis tayo sapagkat ang duwis ulit ng ating anak. Ganyan din tayo sa harapan ng Panginoon. Kung ikaw ay sasamba sa Diyos, dapat ikaw ay malinis. Yung ating puso, yung ating ugali, dapat malinis yun. Sapagkat yung tinatalaga po natin dito is about character. Your attitude, yung ugali natin as a Christian, as a believers, as a followers of Christ, dapat makita sa ating buhay yung maayos na pag-uugali. Di ba? Yun dapat yung nakikita sa atin. Ito yung tinutukoy po dito ni Paul. Okay? So, tayo dito titignan sa ating panimula sa Old Testament sacrifices. Okay? Mayroon po dyan nakalagay, ipa-plus po dyan. Ang nakalagay po ho riyan, laws and rituals. Laws and rituals. Sabi dyan, the Old Testament contains specific laws for various offerings, including burnt offerings, grain offerings, and purifications offerings, all intended to atone for sin or worship God. Na ito ang intended dito, yung kanilang layunin kung bakit ginagawa ito is magbayad sala. Okay? Sa panahon ng Old Testament time. Diba? During the time na mayroon akong 3 tao na i-example po rito, yung buhay ni Abraham. Yung tinisting siya ng Panginoon na isakripisyo niya ang kanya, anak na si Isaac. Isa po yan na paraan na sinabi ng tinisting po dito yung kanyang pananampalataya. Okay? So, kung titignan niyo po yung Old Testament, gano'n yung ginagawa. Sa kay Abraham, Genesis 22, bababasa niyo po doon yung istorya na ano po hiningi ng Diyos yung kaya sa isang anak ni Abraham na ang pangalan ko walang iba, si Isaac. Na yun yung kanya ihahandog na munti ka na nung sasaksakin na ni Abraham, sabi ng Panginoon, huwag mong gawin. Huwag mong gawin. Nakita ko na ang tunay mo, pananampalataya. Yun po yung base of it. May mga pagkakataon na tinitisting tayo ng Panginoon kung hanggang saan ba talaga yung pananampalataya natin, like Abraham. Kahit kanya kaisa-isang anak, na hiningi ka pa yun sa Panginoon dahil hindi po talaga matagal ng kaanak kung si Sarai. So sa pagkakataon na yun, sulong na nga siya, tapos hinihingiin pa ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po marano si Abraham sa Diyos. Ayaw niyang pagkaitan ang Panginoon kung ano ang mayroon siya. Kahit anong pang-importante o special na bagay sa kanya, kaya niyang ibigay sa Panginoon. Bakit? Yung answered prayer niya, yung panalangin niya na sinagot na nag-ano si Sarah. Saan niya nanggaling? Sa Panginoon naman din yun. Kung ibibigay naman din niya yun, bibigyan pa siya na Panginoon. Yun yung pananampalataya na gusto makita sa atin ng Panginoon. Tama? And the second is about Noah. After po doon ng pagkatapos po ng flood, ay nag-offer din doon si Noah. Nagpasalamat din siya sa Panginoon. Gumawa siya ng altar, dinala niya doon yung kanyang offering sa Panginoon, dahil nagpasalamat siya sa pagkatligtas sa kanyang buong sambayan sapagkat sila yung nakikita ng Panginoon righteous na. Wala na pong iba. Lahat ng tao ng panahon namatay dahil sa kanilang kasalanan. Lahat po ay nalunod po sa baha. Kaya, nang pagkatapos po ng baha, ay gumawa ng altar si and then, ang ginawa po ay siya po yung nag-offer sa Panginoon, nagpasalamat po siya. And then, Cain and Abel. Chapter 4. Kung
kung hindi ako nagkakamali. Cain and Abel, yung accepted offering to God. Sino yung natanggap yung offering? Walang iba, kundi yung Cain. Kanino? Sino yung tinanggap? Yung Cain, Abel. Di ba? Sapagkat nakita ng Panginoon na ang offering ng dalawa, okay naman eh. But, ang nakita ng Panginoon, yung heart ni Cain, yung heart ni Abel. Di ba? Ito yun yung dapat natin titignan. Sabi natin, our best offering to the Lord. For me, kailangan muna natin ibigay yung sarili natin sa Panginoon bago doon sa mga bagay. Kasi yung sarili natin ay napaka-importante. Sa gusto ng Panginoon yung blessing. Gusto ng Panginoon is holy. Gusto ng Panginoon yung karapat-dapat. Sapagkat yung ating pagsamba para sa Kanya, malinis at maayos. Kaya nung makita ng Panginoon, hindi maganda, hindi acceptable, hindi katanggap-tanggap, ang tinanggap ay kay Abel. Then after nun, doon lalong nagalit si Cain sa kanyang kapatid. Hanggang umabot sa mundo ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Kaya nakita na ng Panginoon, alam na ng Panginoon yung mga mangyayari at pangyayari. Alam na ng Panginoon. Sa buhay po nating lahat, alam na ng Diyos yung present, alam na ng Diyos yung mga dating sa buhay natin. Alam na ng Panginoon dating sa buhay ni Cain. Di ba? So, once again, yung pinito ko po sa Old Testament, yung King Abraham, tinisting yung kanyang pananampalataya. And then kay Noah, after po ng pag-flood po nun, siya naman ngayon ay nag-offer sa God na pasasalamat. Then, next, yung kay Cain at kay Abel, tinignan po natin dito kung paano ba yung katanggap-tanggap sa Diyos. Yung katanggap Panginoon, yung malinis at maayos yung puso mo sa Diyos. At yung ibinigay ni Abel ay katanggap-tanggap at masaya siyang ibibigay niya sa Panginoon. Yung pinakamagandang tupa, pinakamagandang hayop na mayroon siya, ibinigay niya po yun ng maayos. Okay? And then, in the New Testament, yung perfect offering, walang iba kundi si Jesus Christ. The sacrifices of Jesus. The sacrifice of Jesus. Sabi dyan, sa the New Testament, present Jesus as the final and perfect sacrifice for the sins of humanity. Ang pinaka-perfectong offer at sinakripisyo ang kanyang buhay, walang iba kundi si Kristo sa kasalanan ng sangkatauhan. Sa lahat ng tao, siya yung pinaka-perfect sacrifice. So, kanina, binasa natin na ang ginagawa ng pambayad sa for atonement of sin is offering and offerings. So, marami po silang ginagawang offerings doon para doon sa pagbabayad ng kanilang sala. But in Testament, makikita po natin yung nagbayad ng sala natin, walang iba, yung perfect na sacrifice, walang iba kundi yung buhay ni Jesus. Tama po? So, kung kayo ay nagbabasa ng Old Testament at kung kayo ay nagbabasa ng New Testament, doon niyo po malalaman yung sinasabi ko po sa inyo kung lalo kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Tama? Sabi dyan, na the New Testament present Jesus as the final and perfect sacrifice for the sins of humanity. Siya na po. Kaya sa panahon natin ngayon, kung babalikan yung Old Testament, wala na po yung grain offerings, wala na po yung mga baka, wala na yung mga kambing, wala na yung mga sheep, sapagkat yung final and perfect offering, walang iba kundi si Jesus. Kaya ngayon, wala tayong dinadalang sa simbahan na pambayad na ating sala sapagkat binayaran na po ito ngayon ng ating Panginoon. Clear po ba? Ito yung patunay kung bakit wala tayong nalang dito ngayon mga hayop, mga green offerings. Ang ganap at ang perfect na offering, final and perfect offering, si Jesus. Kaya pumupunta tayo ng simbahan, wala tayong mga dalang tulad ng Old Testament. Dahil ngayon, binayaran tayo ng ating Panginoon. And the third, mga kapatid, you and me.
You as a Christian. Sabi dyan, sa pangatlo, sabi dyan, Christians are called to make sacrifices in their life as a response to God's grace and form of worship. Di ba? So tayo ngayon, mga Kristiyano rin, na binabanggit, ang mga Kristiyano ay tinawag na magsakripisyo sa kanilang buhay bilang tugon sa biyaya ng Diyos at isang uri ng pagsamba. So tayo naman ang tinutukoy ngayon. Bakit yung sinasabi tayo naman yung tinutukoy? Sabi ni Paul, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Yung kanyang pinatutungkulan po dito, lahat na Kristiyano. Tama? Yung niya po sa chapter 12 ng Romans. Okay? So, sinasabi niya, ang mga Kristiyano ay tinawag na magsakripisyo sa kanilang buhay bilang tugon sa biyaya ng Diyos at isang uri ng pagsamba. Ang sakripisyo, yung pag-alay natin, isang uri ng pagsamba natin sa Panginoon. Dahil sa habag ng ating Panginoon. Tama po? Okay, so, apat na bagay, ibibigay ko po sa inyo sa araw na ito. So, how do we offer ourselves to God as a living sacrifice? Di ba? So, paano i-alay ang ating sarili sa Diyos bilang isang buhay na alay, o buhay na hain, o buhay na handog sa Diyos? May naalala ko ng mga panahon, at pag sa ngayon, ang magulang pag magsalita sa kanilang mga anak. Sa kanilang anak, alam mo kami ay nagsakripisyo sa pag-aaral ninyo. Yung dapat sana ay pagkain namin, ay bigay namin sa iyo sapagkat gusto namin ang pag-aaral ka. Ito yung sakripisyo namin sa iyo. So gusto ko lang ipaunawa sa iyo yung sakripisyo. Baka hindi po naintindihan o nawa yung sakripisyo yung binabagay ko sa inyo. Yung mga magulang natin, madali po natin intindihin. Diba? Yung dapat pambili na sana ng papa ninyo ng pantalon, pambili na sana ng sapatos, sinasakripisyo dahil sa inyo pag-aaral. So, naiintindihan natin yung sakripisyo. Yan po yung sacrifice. Ang tatay ninyo na kahit pagod, umuulan, umaalis, para lang may makain at makapagbayad ng tuition, nagsasakripisyo siya kahit pagod gusto niya magpahinga dahil sa iyo. Yun ay isang sakripisyo. Ang nanay ninyo patuloy na nariyan sa bahay kahit nahihirapan. Kahit mayroong tinatago, hindi kayang pigilan sapagkat gusto niya magsakripisyo sa kanyang anak na makapagtapos balang araw. Yan ay isang sakripisyo. Okay? And today, the words of God invites all the Christians to sacrifice. Tama po? Ito yung isang magandang bagay. Okay? Iniimbitahan tayo ng salita ng Diyos para lahat tayo ay magsakripisyo. Dapat ang Kristiyano ay tumataya. Pag tumataya ang Kristiyano, napapahalagahan niya yung isang bagay. Pero kung wala kang contribution, hindi mo po pahalagahan ang isang bagay. Once you are a member of the church and you are the followers of Jesus Christ, at ikaw ay tumaya doon, talagang ikaw ay gagawa ng para sapagkat mayroong kang taya, mayroong kang ambag as a Christian. Tama po? Pero kung ikaw isang Kristiyano na wala kang ambag, hindi mo mapahalangan sapagkat hindi ka umaambag, hindi ka nagbubukas, hindi ka nag-o-offer, hindi mo inaalay ang sarili mo sa gawain ng Panginoon. We need to sacrifice. We need to contribute. Kailangan mong kasama ka doon sa isang bagay na pinag-uusapan, kasama sa Christian body, dapat naririyan ka. At dapat mayroon kang nararamdaman doon. Hindi yung ikaw ay inilalabas doon yung sarili mo sa isang bagay na dapat kasama ka. Diba? Sa oras na isang Kristiyano ay mayroong taya, may pagpapahalaga siya sa kanyang ginagawa as a Christian. Pero kung hindi ka tumataya, hindi ka tumukontribute, bali wala lang sa'yo. Uwit labas ka lang ng simbahan. Hindi mo mararamdaman. Tama? If you contribute sa ministry ng Panginoon, mararamdaman
nararamdaman mo magpapahalaga sa ginagawa ng lahat. Okay? So, tingnan natin yung mga pag-uugali natin bilang Kristiyano. Tulad dito, about sacrifice. Okay? Number 1, sabi dito, as a believers, we must be willing to make sacrifices to not conform to the trends of the world. Okay? Sabi niya, mga pananampalataya, dapat tayong maging handa na magsakripisyo upang hindi umayon sa mga ng mundo. What is the trends of the world today? Mga kapatid at kaibigan, ano bang mayroon? Ano ba yung standards? Ano ba yung pamantayan ng sanlibutan? Okay? Kung hindi susundin natin yung takbo na yan, magkakaroon tayo ng problema. Okay? Ito katulad nito, isang mga pagkatiting sakripisyo na baguhin yung lahat ng pamamaraan ng ating pamumuhay. Isang sakripisyo yan dahil sa biyaya ng Panginoon sa iyo. Nang dahil sa gusto mo na maging banal, karapat-dapat sa Diyos, isang sakripisyo po na huwag sundin o sa ayunan yung takbo ng mundo. Isang sakripisyo po yun. Pag ito'y ginawa po natin, mayroon tayong ambag sa ating pagiging Kristiyano, buhay ng Kristiyano. Pero kung sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ikaw ay natatakot na gawin ang isang bagay, ayaw mo pa rin na hiwalayan. Diba, doon, sa sanlibutan yung uso, wala ka ng taya as a Kristiyano. So, paano mo ngayon papahalaga yung buhay mo bilang isang Kristiyano? Tingnan nyo mga kapatid. Wala po sa Biblia yung sinasabing araw ng mga patay. Wala kayong makikita sa Biblia ang araw ng mga patay. Makikita nyo sa Biblia araw ng mga buhay. Wala araw ng mga patay. Sometimes, all the events that we have now in our country, commercialism. Lahat na nangyayari dito sa atin ay commercialismo. Alam niyo kung sino yung kumikita? Yung may flower shop, lahat na mayroong kandila, lahat na mayroong mapaninang tungkol dyan sa mga araw na patay, sila yung kumita, kayo yung nawala. Nagsasalita po ako sa inyo ngayon ng katotohanan at hindi totoo. Bibilihan niyo ng suman at matutuwa kayo. Susumayan niyo yung inyong anak. Bibili kayo ng mga bungo na may ilaw. Yun yung trends of the world today. Yan yung uso. Because uso siya, gagawa ka rin ng ganoong bagay na wala kang pag-isip. Ano ba yun? Ano ba mayroong ganito? Ang hindi nagsasalitsip ng salita ng Diyos, madadala ka sa agos ng sanlibutan. Di ba? Wala po sa Biblia yun. Gusto niyo makita niyo yung anak mo, mayroong mga uling na magana, o kung ano yung mga pinagagawa, pinagpapabalik-balik niyo yung anak niyo, mayroong bunto. Oh. Gusto niyo yung anak niyo may bunto? Gusto niyo yung anak niyo may sumay? Kanino ba sinisimbolo yung punto? Kanino? O, kanino sinisimbolo? O, puro yung Satanas. Ikaw, nag-aalay ka ng buhay mo, inaalay mo anak mo doon kay? O, yun yun yung kasalanan. Di ba? So, ano sinasabi ng Biblia? Ialay ninyo ang iyong buhay sa Diyos. So, kailangan wala kang sumayin. Wala kang punto. Makita mo yung lahat ng ano, pati mga kung ano-ano kita may nakita yung parang pakwari, yung may parang pangalan mo? Pumpkins. Tapos may bungo. Ay bungo. Suluan mo na yung pokpokin mo na yan kasi mayroon nilagay dyan. Hindi dyan. Bakit? Parang may hugis eh. Maging maingat tayo sa ginagawa natin. Maging aware ka sa takbo ng mundo ngayon. Kaya sabi dito sa talata na binanggit ko sa inyo, as a believer, we must be willing to make sacrifices
not to conform to the trends of the world. Mag-isip tayo. You and me, nagbabasa tayo ng Biblia, nakikinig tayo ng preaching ng pastor, tapos natin sila iniisip kung ano yung masipin ang sasabi ng pastor, pag andyan na po yung events, nawala na sa'yo. Dahil ang puso ay puso ito eh. Puso may punto, puso yung naglalakad na putol yung ulo, nahahawa ka ng ganito, o kung pinagkakaya na yan, pulit-pulit yung damit, may mga lugong-lugong kung ano-ano. Ano ba yan? Iniimbitahan niyo sa buhay sa bahay niyo. Sino? Si Satanas yung iniimbitahan niyo doon? Gusto niyo makita talaga si Satanas eh. Kaya kinukurti-kurtihan niyo pa yung anak niyo. May sumay, may buto, may hawak na ganito. Si kamatayan. Tuwag-tuwag pa kayong makita yung mga anak yung kamatayan na sa bahay niyo. E paano kung putulan ka niya? Oh, di ba? Lahat ng mga ginagawa natin yan, nagtatanim tayo sa utak natin ng masama. O, di ba? Kaya hindi nyo lubos na maisip kung bakit yung mga bata ngayon ng ganito na lang yung tingin sa mga magulang, kung ano yung pinapagalawa kasi yung mga nakikita, hindi kayo. Tulong ka, titirahin ka ng uwi ng anak mo kung anong ilalagay, o, di ba? Kasi hindi pinapakita natin eh. So, ganun ba ang dapat iaalay natin sa ating Panginoon? It is good. It is holy. It is pleasing to the Lord. Diba? This is our act of worship taas sa ating Panginoon. Hindi. Sapagkat gumagawa tayo ng paraan doon sa mundo kung ano yung ginawa. Pastor, puso kasi. O sige, makiuso kayo. Huwag kayong makiuso. Sapagkat ang Kristiyano hindi sumusunod sa uso. Bumabagay tayo sa turo ng salita ng Panginoon. Amen? Ayaw ko na dyan sumimba. Bawal po yung mga ganyan. Diba? Ganito naman talaga yung sinasabi ng Biblia. May letter A. As a believer, mga kapatid, letter A. Sabi dyan mga kapatid, verse 1 and 2, change your mind. Pag hindi nyo talaga baguhin yung isip, walang magbabago. Kung ano pa yung ginagawa niya, sapagkat walang pagbabago sa isip. Kung ano yung nasanayan, yun yung lagi nakalagay sa isip. Kaya hindi niyo siya pakakawalan. Kasi yung sinili mo siya, nagbabago. So first, change your mind. Kapag nagbago po siya, mayroong maganda kang magagawa sa Diyos. Pero hanggat hindi yun nagbabago, sa susunod ulit na, ano yun? Anong tawag nito? Araw ng mga patay. All Souls Day. Ano yun siya? All Saints. All Saints Day and All Souls Day. Di ba? Pag ganun ulit, walang pagbabago sa ating isip. Sa susunod na taon, may sumay uli ang anak ninyo at may buto. Yung apo nyo, bubuntutan nyo ulit. Pag ginawa nyo yung isang sunod, wala pa rin nagbago. Kailangan natin is to change your mind. B. Know the will of God. And then again, kalooban ba ng Diyos? Nagawa mo ng satanas-satanas ang anak mo? Gusto ba ng Panginoon na makita anak mo na satanas? In view of God's mercy, nahahabag at naawa ang Diyos sa tao. Kasi hindi niya alam ang iniisip, hindi niya alam kung ano yung pinagagawa. Kaya nahahabag ang Diyos sa mga tao. Sabi ko, mga tao na ito, hindi na alam kung ano yung ginagawa nila. O, di ba? So yung, isipin nyo na lang yung awa ng Diyos sa atin. Nang dahil sa kawalan natin ng pag-iisip na maayos, ganun yung nangyayari. Paano mo ngayon malalaman yung will of God? Wala namang pumabago yung isip natin. So para malaman mo siya, yung will of God, change your mind. Sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo.
mag-iba na kayo at magbago. Sakripisyo ito mga kapatid. Talagang gagawa ka ng sakripisyo sa buhay mo na hindi mo na yung gagawin. Sakripisyo yan. Alang-alang sa ating Panginoon. Okay? And din sabi dyan, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang babatin ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talaga ganap. Ako, mga kapatid, na nai-delete. Doon sa pinagagawa natin doon sa mga bata, kung maging ikaw may nakita ko mga musti malalaki na eh. Tatong naka-black, tapos umiilaw pa yung sumay. Di ba? Yung sumay, may mga ilaw na yung sumay nila yung ano. Dati hindi yan umiilaw. Ngayon may ilaw na yung sumay nila ngayon. Ayaw na pati ng mga bata na walang ilaw. Gusto na nila yung may ilaw yung sumay. Ang sumay pa naman kulay ano? Anong kulay? Kulay pula. Kita-kita sa gabi. Uy, sinimunyo. Yan o. Sinimunyo. Gusto nila. Hindi mo yung kumana. Tara na. Pag di mo yung anak mo, automatic ikaw ay demonita. Di ba? Tatawa ba? Nandiyan yung aking demonito. Si demonita, dito na. Natatawa kayo na gano'n. May buntot-buntot ba? May buntot mo dyan. Papakimputin mo ba yun? Kimutan tingnan natin buntot mo. Kikipot-kiputin yung anak nyo. Diba? Nang dahil ang ama mo ay si demonito, at ang asawa mo ay si demonita, ang anak mo ngayon ay si diba? Huwag natin gagayahin niya. Kasi para yung pinamumukan natin, hindi ka anak ng Diyos. Anak ka ni Satanas. Di ba anak tayo ng Panginoon? So, hindi nyo na kailangan ngayon gumawa ng ganun bagay. Baguhin nyo yung isip, alamin natin yung mabuti para sa Panginoon. Alamin natin yung kalooban ng Panginoon. If you change your mind, and then, malalaman mo ngayon yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, sabi dyan sa pangalawa, as a believer, we must be willing to sacrifice as a part of the body of Christ. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging handa na magsakripisyo bilang bahagi ng isang katawan ni Kristo. Sabi ko sa inyo kanina, bawat isa ay kinakailangan tumaya. Kinakailangan bawat isa is to sacrifice because ikaw ay part ng body. Tulad po nito, ang kamay ay bahagi ng katawan. Ano yung gawain ng kamay? Ay kumuha. Ano ang gawain ng mata? Is to see. Ano ang gawain ng tenga? Para makarinig. Ano ang gawain ng ating ilong? Is para maghinga, inhale or exhale. E din anong gawain ng ating mouth? Is to talk and to eat. And then marami pong mga bagay. And then yung ating pa, ano ang gawain niya? So lahat po ito ay mayroong part. Iba-ibang klase yung kanilang gawain. Tama po? So sabi nito sa pangalawa, sabi ni Paul, as a believer, we must be willing to sacrifice as part of the body of Christ. Ikaw ay bahagi dito. Di ba? Ito ay isang sakripisyo. Ang lahat ng mga mananampalataya ay hindi pare-parehas ang kanilang pananampalataya. Dapat ikaw ay mayroong malaking pag-uunawa. Tama po ba? Hindi dahil ikaw na lang talaga dapat gumawa. Di ba? Huwag tayong mag-asa ng ating mga sariling upuan as believers. Okay? So magsakripisyo tayo. Hindi lang doon sa salimutan kundi sa ating mga kapatid sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Okay, letter A. Sabi nga ng ating appreciates each other. And then, root understanding of brotherhood. Tama po ba? Mayroong pagkakaiba. Mayroong mga pagkakataon na ikaw lang yung malawak ang pangunawa. So, kinakailangan tayo is nag-a-adjust. Okay? Appreciate each other. Ano yung kanyang kakayanan? Tanggapin mo. Tulungan kung mayroong pagpipili niyo fruit, tulungan. Okay? So, sabi dito sa aklat na dito mismo, dahil sa kaloob ng Diyos, 3, aking sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit na nararapat ang inyong sarili. Dapat i-appreciate yung ibang tao. Huwag
bawat isa. Okay? Marunong kang makinig. Hindi lang ikaw yung lagi lang pinakikinggan. Ang isang matalinong tao ay kinakailangan nakikinig. Hindi mo masasabi ang isang matalino na matalino siya kung hindi siya nakikinig. Nagiging matalino ang isang tao pag marunong din siyang makinig. Tama po? And then sabi dito, sa halip pakalingin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So, we need to respect each other. Appreciate kung ano yung kanilang talent, yung kakayanan, their skills. Dapat yun is to appreciate. Di ba? Hindi yung parang tayo ay nagmamaroon ng lagi tayo. So, hindi isang sakripisyo na tinutukoy nito. Talagang mahirap. Pero isang sakripisyo po yun. Isakripisyo natin yung ating mga sarili, balik sa ating mga kapatiran as parte ng katawan ng ating Panginoon. Okay? Kung minsan, nagkakasakit yung kamay natin. Di ba? Yung minsan, masakit na masakit. Pero kung kayang gawin ng isang parte ng katawan natin na pwede siyang gawin, gumagawa tayo ng paraan. Di ba? Yung kaliwa, ay yung kanan, gamitin mo sa kabila. Kung hindi, kung parehas na problema yung kamay, pwede naman sa pagkain, pwede naman gamitin, pwede naman magkakain, di ba? So, mga bagay na kinakailangan ng lahat ng mga Kristiyano is nag-sacrifice. Ito yung tinutukoy ni Paul. Ito yung isang magandang bagay na katatamtan sa Panginoon sa body of Christ na marunong tayo mag-sacrifice. Sa inyo kapatid, tama mo ba? Sabi, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pa pareho ang gawain ng bawat isa. Yes. Di ba? Sabi niyan, gaya din naman. Tayo maraming unay nabubuo sa isang katawan ni Kristo, isa't isa ay bahagi ng iba. Dapat yung mga kaloob na magkakaiba ay sa gandang loob ng Diyos. Sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung pagpapahayag ng kaloob ng Diyos. Ang pinagkaloob sa atin, ipahayag natin iyon at sa sukat ng ating pananampalataya. At kung maglingkod tayo, magturo. Ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral. Ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-abuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawagawa, gawin ito ng buong gala. So, i-appreciate natin yung bawat isa. Ito ay isang sakripisyo sa bawat isa. Yung pag-intindi sa bawat kakayanan ng bawat isa, ito ay isang sakripisyo. Appreciate. And then, kinakailangan malawak ang pag-unawa sa lahat. Na lahat tayo magaling. Hindi kayo ikaw lang. Tama po? Number 3. Apat lang. Number 3, as a believer, we must be willing to make sacrifices with love attached. So, mayroong kaagibat dapat ang sakripisyo natin na pag-ibig. Sakripisyo kung walang kalakip na pag-ibig. Alam niyo yung sacrifice ng ating Panginoon? Naniniwala kayo na mahal tayo ng Diyos? Ginawa niya yung sakripisyo na yun dahil mahal tayo ng Panginoon. Siya ay namatay sa cross dahil mahal niya yung tao at kaya niya mag-sakripisyo alang-alang sa atin. Siya ay sinaktan. Siya ay pinalo dahil mahal niya yung tao. Dahil mahal niya yung tao, kailangan niya mag-sakripisyo ng kanyang sarili. Tayo, bilang mga mananampalataya, mag-sakripisyo tayo na may kasamang pag-ibig. Hindi pwede ng sakripisyo ka na walang pag-ibig. Tama po ba? Sacrifice with love attached. Dapat mayroong kaakibat na pag-ibig ang iyong pagsasakripisyo. Yun yung gusto ng Panginoon eh. Diba? Sakripisyo na mayroong pag-ibig. Yan yung hinahanap ng Diyos sa atin. Pleasing, good, diba? Perfect will. Ito yung act of worship natin. Diba? Dapat ginagawa natin yun. Sabi ka sa letter A and B, ito yung nakalagay love, letter ilang pa ito, love that is truly Christ-like. Diba? Tingnan niyo po yung basahin, tingnan niyo po yung Biblia na ating babasahin. Tingnan niyo po yung nakalagay niya dito. Sabi niya, maging tunay ang inyong pag-ibig. O, diba? Then,
magkakapatid. Mag-ibigay kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Pagpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtyaga kayo sa inyong kapighatian. At laging manalangin, tumulong kayo sa pangangailangan ng kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Yan yung pag-ibig na binabanggit natin. Sabi diyan, so sa talata, love that is truly Christ-like, pag-ibig na tunay na katulad ni Kristo. Yung sakripisyo ng Panginoon because of His love. Diba? Because of His love. Mahal niya tayo eh. Ginawa niya yun dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya tayo, ano man yung kalagayan ng lahat sa atin, ito yung klaseng pag-ugali na gusto ng Panginoon. Diba? Ito yung karakter na gusto ng Panginoon na ipakita natin sa ating kapwa. Tsaka tayo. Diba? Ganun talaga ang pagsasakripisyo. At panghuli, mga kapatid, sabi niya sa ating panghuli, as a believers, we must be willing to sacrifice to do good to overcome evil. Diba? Bilang mga mananampalataya, dapat tayo maging handa na magsakripisyo upang gumawa ng mabuti upang manaig ang masama. Paul addressed this message to all Christians. Nasabi dito, is to overcome evil. Diba? Ina-address ito ni Paul sa lahat ng Kristiyano. Ang dami kasi mga Kristiyano ngayon, Kristiyano ng magagalitin, at gusto lang naghihiganti. Diba? Dapat nagsasakripisyo tayo. Tulad ni Jesus. Diba? Hindi naman siya naghiganti. Inalay niya yung buhay niya para sa atin. Sinaktan siya. Sinampal, dinuraan siya. Pero hindi ko siya naghiganti. So, si Apostle Paul, sa kanyang leaders na ito, na mapapansin natin na ina-address ito to all the Christians na kinakailangan is to overcome evil. Dapat mapagtagumpayan natin. Sabi niya dito, sa talata is, as a believer, we must be willing to sacrifice to do good to overcome evil. Kahit meron pa gumawa sa iyo ng hindi maganda, kinakailangan ay umiiraw sa buhay natin yung kabutihan pa rin natin. Ang mabuti yung puso na kahit meron pa gawin sa kanya, mananatiling mabuti. Pwede yung masama ang puso, gumawa sa kanya, susunduin niya yung masama. Sapagkat masama ang kanyang puso. Di po ba? Pero kung ikaw isang mabuti, di ba? Hindi mo naman kailangan maghiganti. Kung pwede ka lumay, pero huwag ka maghihiganti. Di po ba? So sabi niya, na bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging handa na magsakripisyo upang gumawa ng mabuti upang madaig ang masama. Hindi mo madadaig kailanman ang masama kung lagi lang paghihiganti ang iyong nasa isip. Hindi mo madadaig ang masama kung puro lang dito yung puso mo ay hindi siya mabuti at laging masama ang nagalingan. Hindi ka magtatagumpay kailanman doon sa kasama na yun. Ang makakadaig kasi sa kasamaan, yung kabutihan. Kabutihan ng pag-iisip, kabutihan ng ating puso. Di ba? Anong sabi letter A? Remove revenge from your heart. May mga tao ngayon ang hilig laging naghiliganti. Pag nakagawa yung tao ng masama, ang lagi kanyang isip, sana ikaw ay mamatay na. Wala namang paghiliganti na binabanggit. Papanalangin mo nun, sana po, ay kunin mo na to. Ikaw yung gagawa ng paraan na ganoon. Remove, sabi niya, remove revenge from your heart. Kinakailangan tanggalin mo siya. And the second, let goodness prevail in your heart. Dapat manaig yung mabuti. Kung paano nananaig yung katotohanan, maging yung goodness sa buhay natin, dapat siya ay nananaig. Hindi po ba? Babasahin natin mga kapatid. Alam niyo, isang sakripisyo po talaga yan na napakalaki. Sa Matthew, kapag ikaw ay ginawa ng masama,
matigas yung tingin niya sa'yo, huwag mong suklian ng ganun din yung tigas. Suklian mo siya. Ang tinapay, nagre-represent po yan ng kababaan ng kalooban. Yung tigas na yan, yung katigasan ng puso, katigasan ng ulo. Di ba? Yan yun. Kaya pag may binato sa'yo, batahin mo siya ng tinapay. Ang sumisigaw na tao, pag inentehan mo ng sigaw, lalo kayo magsisigawan. Pero yung magsisigaw na tao, gantihan mo ng malumanay. Sigurado pagbalik-balik niya, o third time na mga una sumigaw at malumanay ka lang sumagot, hindi, may possible na gawin ulit sa pangalawa, pero in the third time, di na yung gagawin sa pagkat hindi ka gumagaya sa kanya. Di ba? Mahiya siya. Di ba? So, ito yung isang bagay na binabanggit ko sa inyo na siguro natin na kailangan ng Kristiyano ay mayroong pagsasakit. Ito yung buhay as Christian. Tinanggap mo ang Diyos at sinasabi mo Kristiyano ka, ito yun. Kailangan mo magsakripisyo. Masakit na magsakripisyo kung mayaw ka na doon sa ginagawa ng mundo. Masakit yun. Mahirap yun. Di ba? Then, ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa natin, mga kapatid? O, sinulat niyo, hindi? O, ano yung pangalawa? Sige, orahan tayo. Ano yung pangalawa? Ayan. Di ba? Sa bahagi ng ating body of Christ, talagang mahilig dapat na sa sakripisyo na. Kasi may mga tao hindi pare-pareho sa pag-iisip. Hindi patay-patay ang pananampalataya. So, kailangan mo is gumawa ng sakripisyo. Di ba? So, and then the third, another natin, dapat mayroon sa isang sakripisyo, hindi pwede na walang kalagip na pag-ibig. So, dapat with love. Kaya dapat anong kasama yan. And fourth, nalagay ngayon, as a believers, is dapat pagtagumpayan ng mabuti. Di ba? Dapat i-overcome po natin yun. Kinakailangan is remove. Tanggalin mo yung pusong lang kailangan gusto pa. Higanti. And then, kinakailangan ay nananaig yung kabutihan sa puso mo. Okay? So, basahin ko po yun bago tayo magtapos. 14. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Tama? Ano po ba? Idalangin, pagpalain at huwag sumpain. Sino dito yung talagang na-irita na? Sino yung iritablin na? Susumpain ko na to. Di ba? Hindi mo ba susumpain? Ang sabi yan, pagpalain, huwag susumpain. And then sabi dito, makigala kayo sa mga nakikagala, makitangis sa mga tumatangis, magkaya sa kayo ng lulubin, huwag kayo magmataas, kundi makisama sa mga aba, huwag ninyong ipalagay na kayo ay huwag ninyong gantihan ng masama. Sikapan ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayo mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Gayon, sa gayon, mapahira siya sa kanyang sarili. Huwag kang palaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Tama? Kaya kung may gumagawa sa inyo ng di maganda, ang gawin ninyo, pakainin. Tama mo na yan? Basta mayroong tagagayag sa inyo. Kung wala mo kayo pagkain, bili kayo ng mineral. Tama? Ang problema, kung wala tayo pambili, ano gawin natin? Di ba? So, basta ang importante mga kapatid, matuto tayo mag-sacrifice. Okay? So, sa ating pagkakapagay, your offering should be for God alone. Tama? Yan yung isang maganda. Okay? Dapat ay para sa Diyos lamang. Your offering should be pleasing to Him. Yung sarili natin. Diba? Third, your offering
thanksgiving is the spiritual way for you to worship. And fourth, your offering is something special to God. Amen? So, gusto niyo bang special yung sarili natin? Huwag tayong gagawa ng isang bagay na hindi magugustuhan ng Panginoon. Okay? So, ako, yung sarili ko, tayo lahat, special natin na ito para sa ating Panginoon. Amen? Tayo po kayo manalangin. O Diyos, maraming po salamat sa iyong kasalita. Salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, Lord. Your presence, Lord.